Later daw bro. إن الحمد لله ثم الحمد لله المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الضلال أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه والتوفيق في الحال والمآل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم النزايا وشريف الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una sa lahat, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah subhanahu wa ta'ala, at naway ang habag at ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa mga tao o sa kanyang mga umma na patuloy pa rin tumatahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Muli mga kapatid, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ngayong gabi ay dito sa amin sa Dubai, UAE, at maaring hating gabi na sa ibang sulok ng mundo. Sa ngayon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ay pagpatuloy natin ang ating naumpisahan noong nakaraang linggo. At bago natin umpisahan, insyaAllah, ay muli naming babatiin ang mga kapatid, ang lahat ng mga kababayan na nakasubaybay dito sa aming programa ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu sa inyong lahat. Naway insyaAllah subhanahu wa ta'ala ay patuloy pa rin tayong gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang relihiyon, sa tamang paniniwala, at naway ay pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lahat ng tukso, mula sa lahat ng mga sakuna, at mula sa lahat ng mga kasamaan na dulot ng mga kagagawan ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ibabaw. Inshallah ay pagpatuloy natin ang ating tatalakayin ngayon katulad ng ating naumpisahan nung nakaraang linggo patungkol sa fiqhu ad-du'a at saka ad-dhikr, fiqhu ad-du'a'i wa ad-dhikr. Tayyib. Nung nakaraan ay napag-usapan natin ang mga adab ad-du'a. Napag-usapan din natin ang mga fadail, mga kainaman at kabutihan ng gawaing dua at saka zikir. Okay. Bago natin umpisahan o ipagpatuloy ang ating talakayan, insyaAllah, quick review muna tayo. Ano ang naalala natin sa mga nakaraan? Yung patungkol sa mga kainaman ng dua at saka zikir. Nasa class tayo ngayon. Classroom to. Sa mga
studio audience. Ano yung mga na ano nyo? Hindi audience, mga estudyante pala. Estudyante. Okay? Ano yung naalala nyo? Mula sa mga ada o fadail, kainaman ng dua at saka zikir. Ano yung naalala nyo? Madami. May mga nabanggit tayo ng ilan. Hindi natin nabanggit yung mga lahat dito sa kitab, pero may ilan na nabanggit natin. Yalla. Parang wala, nagkahiyaan. O yung mga nakaantabay sa nila, sa mga cellphone nila o sa kanyang mga television. Tayo, nabanggit natin na mula sa mga kainaman o fadail ng zikir o dua, sinabi natin ang dua ay siyang ibadah. Ang dua ay ibadah. Ay may tuturing siyang ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isang ibadah. Okay? Tapos nasabi din natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, kapag hindi ka humiling sa Kanya, hindi ka magdua sa Kanya, ay magagalit siya sa taong hindi humiling sa Kanya. So nabanggit natin yun. At ilan pa sa mga kainaman o ilan pa sa mga fadail na nabanggit natin. Ganon din ang pagdidikir. Kanina sa dua, ngayon sa dikir. O sa dikir, anong ano nyo? Naalala nyo doon? Wala din. May sinabi ang ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong kalimutan na ang zikir, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya, ay mayroong mga malaika ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iikot sila sa mga daan upang hanapin nila ang mga taong nagzikir o yung mga taong nagpupulong upang magzikir, upang alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay makisabay sa pagpupulong at makihalubilo sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagzikir sa Kanya at nagdudua sa Kanya. Tayo, ala kulli hal, ipagpatuloy natin ang ating klase. Tayo, bilang pagpapatuloy sa adabud dua, nabanggit natin ang ilan sa kanila, tapos dadagdagan natin ngayon ang mga adab ng dua. Sinabi natin ang adab ay isang napaka-importante sa bawat gawain. Sa bawat, lalo-lalo na kapag usaping ibadah, dapat may adab. Sinabi ng mga ulama, katulad ng kaalaman, ang kaalaman kapag walang adab, may kaalaman lang, ay parang kasyajarati bila thamar. Ay para daw isang puno ng kahoy na walang bunga. Ganon yung kaalaman kapag wala siyang adab. Kaya ang dua kapag walang adab ay hindi siya didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya papakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat may adab, ayon na din sa mga sabihin natin na gawain ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong mga ito, pag-angat ng kamay, nabanggit na natin yung khusyu'. So dito, bilang adab ng pagdua, kasama dito ay ang katulad nito, wa an la yarfa'a basarahu ila as-sama'. Isa sa mga adab ng pagdua ay ang wa an la yarfa'a basarahu ila as-sama'. Dapat daw wag niyang iangat ang kanyang paningin sa taas. Ay dapat siya sa ibaba lang.
hindi pwede itaas o iangat ang ating mga mata. Okay? Ang sumunod, wa alla yas'alillaha ta'ala bi asma'ihil husna wa an yas'alillaha ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Kapag magdua ay isang tao daw ay dapat magdua sa si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga pangalan at ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alam natin ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napag-aralan natin kung anong level man yon dito sa ating Markaz Center at ang kanyang mga katangian. So kapag magdua tayo ay isa sa mga adab ay banggitin natin ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga katangian. Tayo, ano pa? Wa an yatajannab as-saj'a wa takallufahu. Isa sa mga adab din ay dapat daw iwasan o layuan ang as-saj'a. Ang as-saj'a ibig sabihin yung magdua ka, babanggitin mo sa iyong dua pero hindi mo siya ini-intend. Ibig sabihin babanggitin mo lang pero hindi mo siya hinahangad na hiniling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, minimorize mo lang yung dua pero hindi mo siya ini-intend, hindi mo siya minimin. Taib? So dapat hindi ganon. Kung ano yung gusto mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na hingin sa Kanya, yun ang babanggitin mo. Kapag hindi mo siya ini-intend o di kaya minimin, huwag mong hilingin yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib? So kung sumunod pa dito, wa an la yatakallaf at taghanni bil angham. Ito pa, dapat daw kapag magdua ang isang tao ay hindi niya idadaan sa parang kanta. Yung dua dapat hindi niya idadaan na parang kanta. Okay? O di kaya parang Quran. Iba ang pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala at iba ang pagbabasa ng Quran. Ang Quran, siyempre may mga hadith na nagsasabi, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Bigyan niyo ng palamuti ang Quran sa pamagitan ng inyong mga boses. Ibig sabihin pagandahin natin. Pero ang dua, ibang usapan 'yon. Hindi siya pwedeng parang Quran. Dapat yung normal lang na salita o pagbigkas sa kanya. Allah Ta'ala a'lam, ito ang nakasulat sa kitab natin. Ang sumunod pa, isa sa mga adab, khafdu as-sawt. Khafdu as-sawt, dapat daw ay mahina o mahinahon ang boses natin, hindi malakas. Hindi yung isisigaw natin. Taib, khafdu as-sawt. Taib. Yung tayo lang nakakarinig. Yung hindi nakakadisturbo sa kasama natin na may nagdudua din, may mga nagdidikir. Okay? So dapat mahinahon yung boses natin. Kasi may mga iba kung napansin nyo, Allahu a'lam, pero ako, may mga nasaksihan ako, may mga nagdidikir, may mga nagdudua. Ang lakas-lakas ng kanilang boses, nakakadisturbo na, nakakawala ng konsentrasyon ng iba. Okay? So sa pagdua ay dapat at least ikaw lang nakakarinig. Okay? At least ikaw lang nakakarinig. Okay. Ang sumunod na adab, al-i'tiraf bil-dhanb. Al-i'tiraf bil-dhanb. Ibig sabihin ng al-i'tiraf bil-dhanb, yung pag-ako sa kasalanan. Ibig sabihin, kapag may kasalanan ka, aakuhin mo yun sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babanggitin mo yun sa dua mo. Yun ang mas mainam. Okay? Katulad ng dua na nabanggit sa loob ng Quran, Rabbana zalamna anfusana. Yun ay pag-i'tiraf, pag-ako sa kasalanan. Rabbana zalamna anfusana. Okay. Tapos dito, sumunod, ikhtiyar al-ad'iyati as-sahiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yatruk hajatan ila ghairihi. Okay. Dapat daw ay piliin natin, kapag magdua tayo, ay pipiliin natin yung dua na sahih, na nagmula talaga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi may ibang mga dua, ibang mga adhkar na may mga binabanggit ang iba na hindi naman nanggaling sa Propeta sallallahu alaihi wasallam.
Ito, ikhtiyar al-ad'iya as-sahiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At sumunod, takhayyurul jawami' min ad-du'a. Pipiliin natin yung jawami' ad-du'a. Ibig sabihin yung pangkalahatan na du'a. Hindi yung paisa-isa. Ibig sabihin ng takhayyurul jawami', piliin natin yung mga du'a kapag babanggitin natin ay pangkalahatan siya. Hindi siya yung hindi siya particular. Hindi siya detalyado. Okay? Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanyang makatangian, siya ay jawami'ul kalim siya. Ibig sabihin, yung salita na maiksi lang, pero kapag banggitin mo siya ay napakaduwag ng kanyang kahulugan. Okay? Ang kanyang meaning. So ganun ang dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung iisa-isahin mo pa. Katulad na lamang, ay Allah, bigyan mo ako ng sasakyan, ako nang bahala sa gasolina. Parang ganon, dinidetalye mo pa. Hindi, hilingin mo lang sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung gusto mo. Okay? So, jawami'ud du'a, jawami'ul kalim. Yun ang mainam. Katulad na lamang ng Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ito ay ajma'ud du'a. Ajma'ud du'a, itong du'a na nabanggit sa loob ng Quran. Ibig sabihin ay malilikom niya ang mga kabutihan ng pangkamundo at pangkabilang buhay. Okay, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya na ang bahala sa lahat. Hindi mo na kailangan i-detalye dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siyang higit na nakakaalam kung ano yung kakabuti sa iyo at kung ano yung ikakasama sa iyo at sa ating lahat. Tayyib. Ito pa, wa an yabda'a bi nafsihi wa an yad'u liwalidayhi wa ikhwanihi almu'minin. Isa sa mga adab daw, an yabda' bi nafsihi. Kapag magdua siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, uumpisahan niya sa kanyang sarili. Kapag humiling siya ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, umpisahan niya sa kanyang sarili. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an. Okay? Kapag humiling ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, umpisahan mo sa iyong sarili. Ya Allah, humiling ako ng kapatawaran para sa aking sarili, patawarin mo ako at patawarin mo ang aking dalawang magulang at ang aking mga kapatid na Muslim, na mu'min. Okay? Ganon. Huwag yung mag-umpisa ka sa iba at saka mo babanggitin panghuli ang iyong sarili. Hindi. Ang nararapat ay katulad ng nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano siya magdua, uumpisahan niya mula sa kanyang sarili at pagkatapos nyon ang kanyang dalawang magulang at ang kanyang mga kapatid. Right? Ito, nabanggit na natin itong 29, wa an yas'al bi'azmin. Itong 32, wa an yukarrira ad-du'a wa aqalluhu at-tathlif. Dapat daw ay pag-uulitin natin, babanggitin ang ating dua kaulit-ulit. Ang pinaka mababa na yang 3 times. Karamihan sa mga dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay 3 times yung babanggitin. Takrir. Okay? Of course, ito, wa ta'minu da'i wal mustami'. Pagkatapos mo magdua ay dapat mag-amin ka. Antaqul amin. Sabihin mo amin at saka yung mga nakarinig. Halimbawa, kapag ikaw ang khatib o di kaya ikaw yung imam na nagdua, nagdilid ng dua, dapat may mag-amin. Ikaw muna yung nagdua at yung mga tagapakinig mo. Wal mustami'. Tayyib. At nabanggit dito, wa mashu wajhihi bi yadayhi ba'da faraghihi. Ang pagpunas daw ng bayho ng mukha ba'da faraghihi, pagkatapos niyang magdua. Pero nabanggit ito sa hadith, pero sinabi dito ang isnad ng hadith daw ay da'if.
ang isnad ng hadith patungkol sa pagpunas ng mukha pagkatapos magdua, may hadith pero daif siya. Daif siya. Dito sinabi, fihi hadith Sa'id bin Zaid an abi akhrajahu Abu Dawud wa isnaduhu daif fi 3 ilal. Dahil may mga tatlong rason, tatlong sakit bakit naging daif itong hadith na ito. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Itong panghuli nabanggit na natin, ang pagmamadali sa pagtugon ng dua ay hindi pwede. Mamadaliin mo ang pagtugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong kahilingan ay hindi pwede yun. Okay? Dahil sinabi natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam. Okay. So yun ang mga adab ng dua. Adab at dua. Alam na natin yon. Insyaallah ngayon ay lilipat tayo sa adab at zikir. Okay? Adab at zikir. Okay. Sabi ng mga ulama, qala al-ulama, ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر الله فيه نظيفا خاليا. Ang unang adab ng pagdidikir, dapat daw ang lugar na kung saan binabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala dyan ay dapat malinis siya at hindi siya khalian. Ibig sabihin hindi siya hindi siya crowded. Okay? Hindi siya crowded. Kung magdikir ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, hahanap ka ng lugar. Hahanap ka ng lugar na kung saan, kung nararapat lang, yung walang nakakita sa iyo, yun ang pinakamainam. Yung walang nakakaalam sa iyo, yun ang pinakamainam na gawain kapag magdikir ka. Sekreto yun ng mga salaf natin. Sekreto yun ng mga ulama rabbaniyun kung paano sila magdikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinisikreto nila itong mga gawain nila. Subhanallah. Taib. Wa an yakuna adh-dhakiru ala akmalis sifat al-mutaqaddimah. Dapat daw ang dhakir, ang taong nagdidikir ay dapat ay nasa complete na sifat. Katulad na nabanggit natin yan sa mga adab, dapat yun ang kanyang sa alang-alang. Taib. Wa an yakuna famuhu nadhifan. Isa sa mga adab ng dhakir sa pagdidikir, dapat daw ang kanyang ang kanyang bunganga ay dapat malinis. Ibig sabihin ibig sabihin ng malinis, hindi siya marumi. Okay, kaya nga may pagsisiwak. Kung walang siwak, may toothbrush. Okay? Kung may amoy, may Listerine. Okay? Al-muhim, ang importante, ang bunganga ng tao ay malinis. At lalong-lalo na kapag umaamoy na daw, wa in kana fihi taghayyur azalahu bisiwak. Wa in kana fihi taghayyurun azalahu bisiwak. So ngayon, kapag umaamoy na daw, ay aalisin niya sa pamamagitan ng pagsiwak. So hindi na uso siwak sa atin na kung tutuusin siya yung sunnah. Okay? Eh, may kapalit naman ang pag-tututbrush. Okay? Pag-tututbrush o di tayo paggamit ng mga disinfectant para sa bunganga ng tao at sa hininga. Okay. Wa in kana jalisan fi mawdi'in istaqbal al-qibla. Okay. Kapag daw siya ay nakaupo na sa kanya upuan, kinalalagyan, istaqbil al-qibla. O istaqbal al-qibla, dapat siyang haharap sa qibla. Okay? Although pwede naman kahit hindi ka harap sa qibla, pero ito ang pinakamainam na adab az-zikir. Okay? Mutakhashshi'an mutadhallilan bi sakinatin wa waqarin wa huduri qalbin. Okay? Habang nakaharap ka, nagzikir ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, haharap sa qibla, dapat may khusyu'. Ibig sabihin ng khusyu' yung pagkakaroon ng konsentrasyon, pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at may mutadhallilan at pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala,
iparamdam mo at ipakita mo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na ikaw ay nagzikir, na nagpapakumbaba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng sakina, wawakar. Ibig sabihin ng sakina, wawakar, yung tranquility, yung mahinahon, yung katahimikan habang nagzikir ka. Wahuduri qalbin, at yung presensya ng ating mga puso. Bakit? Dahil kapag ang pagzikir natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sasambitin lang natin ang mga dua, sasambitin lang natin ang mga adhkar na wala namang huduru qalb, presensya ng puso natin, ay wala ding saysay yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang koneksyon, walang nabubuong koneksyon. Sa panahon ng pagzikir ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung oras ng koneksyon ng isang zakir, ng isang magdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang Allah. Magdidikir, makokonek sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya mauugnay ang kanyang kahilingan sa Allah subhanahu wa ta'ala, at mas lalong Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya pakinggan ang mga salita lang na wala naman ang ating puso. Today, yatadabbar ma yadhkur wa yata'aqqalu ma'na. Yatadabbar ma yadhkur. Ano ibig sabihin yatadabbar ma yadhkur? Ibig sabihin, pagmuni-munihan mo kung ano yung mga zikir mo. Halimbawa, kung ano yung binibigkas mong zikir, naturang zikir, dapat alamin mo. Okay? Pagmuni-munihan mo kung ano ang kahulugan nito, kung anong ibig sabihin nito. Wa yata'aqqal ma'na, ay at iisipin mo at alalahanin mo kung ano yung ibig sabihin ng dua ng inyong sinasambit. Hindi pwede mag-memorize lang ng zikir. At least sabi mo, Arabic siya, magandang pakinggan. Pero anong ibig sabihin ng iyong binibigkas? Mag-zikir, ay wala din. Ay dapat, kung makipag-communicate ka, halimbawa sa isang tao, yung lingwahe na kung saan magkakaintindihan kayo, yung tao. So, Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya, kahit anong salita ang inyong gagamitin ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ngayon ikaw, ang ibang side, nagbabanggit ka lang ng salita, nag-memorize ka lang ng salita, at kung tutuusin ay gusto mong ipaabot yon sa kabilang side, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi mo alam ang kahulugan ng inyong sinasambit. Paano magkatugma ang usapan? Paano magkatugma ang communication? Okay? So dapat, yung mga dua, yung mga zikir ng ating sinasambit ay alam natin kung ano yung kahulugan niya, kung ano yung ibig sabihin niya. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, kapag hindi mo alam ang kahulugan ng mga zikir, kasi Arabic to kapag hindi mo alam kung ano yung kahulugan, kung ano yung ibig sabihin, fa in jahila shay'an tabayyana ma'na. Okay, kung hindi niya alam ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasambit, kung ano yung kahulugan niya, tabayyana ma'na, ay dapat niyang alamin. Dapat niyang itanong sa nakakaalam. Okay? Ngayon, kapag hindi niya kayang mag-memorize ng mga Arabic, yung mga dua na Arabic, hindi mo kaya. Imposible man di kaya. Pero halimbawa, wala ka nun, magdua ka na lang kung ano yung gusto mong hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iyong lingwahe, walang problema. Okay? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakaalam at nakakaintindi ng lahat ng salita ng mga tao. Salita pa kaya, yung nasa loob ng puso lang ng tao, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. ولا يحرص على تحصيل الكثرة بالعجلة فلذلك استحب أن يمد صوته بقوله لا إله إلا الله. At kabilang sa mga adab ng zikir, dapat ang tao hindi niyang atupagin yung
yung pagpaparami lang ng adhkar o di kaya dua, tapos minamadali niya. Minamadali niya. Ibig sabihin yung pagbigkas ng mga dua, pagbigkas ng mga zikir, minamadali ang isang tao ang pagsambit sa kanya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Hindi, ang pagzikir dapat mahinahon. Sa pagtatasbih, dapat mahinahon. Okay? So may mga tao sa pagzikir, sa pagtasbih, sa pagtakbir, minamadali nila. May mga tao pagkatapos ng sala magzikir, 33, tapos agad. 33 times. Alhamdulillah. Allah. Ang bilis. Hindi. Dapat paisa-isa. Subhanallah. At syempre, yung presensya ng ating puso. Subhanallah. Hindi yung, minsan nga yung iba, gumagalaw lang ano? Ang kanilang lips. Tapos nakaharap pa sa ano? Wala. Saan ang presensya ng puso? Saan ang adab ng zikir? Zikir yun. Pagkatapos ng sala. Okay, so dito pag-aaralan natin, dapat ang pagdua, ang pagbigkas ng mga zikir natin ay dapat mahinahon. Dapat hindi minamadali. Okay? Hindi minamadali at hindi mabilisan ang pagbigkas sa kanya. Okay? Kaya ang sunnah raw, an yamudda sawtahu biqawlihi la ilaha illallah. Dapat niyang pahabain ang pagbigkas daw ng la ilaha illallah. La ilaha illallah. At iba pang mga adhkar, iba pang mga zikir, tulad ng subhanallah, alhamdulillah, dapat mahinahon ang pagbigkas sa kanya. Huwag tayong magmamadali. Taib? Ibada natin yun. Sayang naman. Taib. Ito. Adab. Wa kullu dhikrin mashru'in wajiban kana aw mustahabban la yu'taddu bi shay'in minhu hatta yaltafidha hatta yatalaffadha bihi wa yusmi'a nafsahu. Dito daw, ang lahat ng zikir na nabanggit sa Quran o di kaya sa Sunnah, mashru' siya, ito ay wajib man o di kaya sunnah man siya, kasi may mga zikir na wajib, may mga zikir na sunnah. La yu'taddu bi shay'in minhu. Hindi siya counted, hindi siya valid. Okay? Hatta yatalaffadha bihi wa yusmi'a nafsahu. Kung hindi niya bibigkasin at ipaparinig ang kanyang sarili. Nakuha nyo? Ibig sabihin, ang lahat ng zikir ay dapat at least binibigkas ng ating bibig. Gumagalaw ang ating bibig. Ganon din ang pagbabasa ng Quran. Hindi yung binabasa lang ng puso. Sabi mo, alam naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naririnig ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit hindi ko babanggitin. Hindi, ang adab ng dua at sa pagbabasa ng Quran ay dapat, sabi ng mga ulama, gumagalaw at least ang ating mga labi sa oras ng pagbasa. At least marinig ng ating dalawang tenga. Not necessary na iparinig natin ng iba. Yung ikaw lang. Okay? Yung ikaw lang. Okay? So may mga tao nagbabasa ng Quran, hindi nila ginagalaw ang kanilang mga labi. So sabi ng mga ulama, kapag ang tao nagbasa ng Quran, nagbasa siya ng Quran na hindi niya ginalaw at least yung kanyang labi, hindi siya la yujar ala qiraatihi al-Quran, ala qiraatihi. Hindi siya makakuha ng kabutihan, wala siyang reward sa pagbabasa niya ng Quran. Maaring magka-reward siya sa kanyang hangarin, intention, pero yung pagbabasa ng Quran, hindi siya counted as nagbasa ng Quran. Bakit? Dahil ang pagbabasa ng Quran dapat at least gumagalaw ang ating mga labi. Ganun din ang pagdidikir. Okay? Not counted, sabi ng muallif ng kitab, ay hindi counted ang pagdikir ng isang tao kapag hindi niya binigkas. Okay? At hindi niya pinarinig ang kanyang sarili lang. At least. Okay? Wallahu ta'ala alam. Wa afdal al-dhikr وأفضل الذكر القرآن إلا فيما شرع بغيره. At of course, ang pinakamainam daw na dhikir ay ang Quran. La syak. Walang pagdududa, ang pinakamainam na
zikir ay ang Quran. Ay maraming mga adhkar sa loob ng Quran mismo. طيب إلا فيما شرع بغيره وليس فضل الذكر منحصر بالتسبيح والتهليل والتكبير. طيب hindi daw ang kainaman ng pagdidikir ay nasa pagtatasbih lang at pagtahlil, pag subhanallah, pag la ilaha illallah at pagtatakbir. Hindi. Pero sinabi ng mga ulama, bal kullu muti'in lillahi ta'ala fi amalin fahuwa dhakir. Ang lahat daw ng mga gawain o lahat daw ng muti, ibig sabihin gumagawa ng kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga gawain, siya ay may tuturing na dhakir. Nagdidikir siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا وإذا واظب العبد على الأذكار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء وفي الأحوال والأوقات المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. Sabi ng mga ulama, kapag daw ang isang alipin, ang isang tao, ang mu'min, ay naging ugali niya na, okay, ang pagdidikir, yung zikir na kung saan nabanggit mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam tuwing umaga at hapon at sa lahat ng mga oras, araw man at gabi, ay mapapabilang siya sa mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran. Minadh-dhakirin Allah ta'ala kathiran wadh-dhakirat. Ay mapapabilang sila sa mga tao na nagdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala at mga dhakirat, mapababae man o mga lalaki. Wallahu ta'ala a'lam. Dito may reminder ang isang paalaala, ang isang muallif ng kitab, wa yanbaghi liman kana lahu wirdun fi waqtin min laylin aw naharin aw aqiba salatin aw ghairi dhalik fafatahu an yatadarakahu wa ya'ti bihi idha amkanahu wa la yuhmilahu liya'tada al-mulazamata alayhi wa la yatasahala fi qada'ihi. Dito bilang reminder ng isang sheikh, kapag ang isang tao daw ay naging ugali niya na, naging weird, ibig sabihin parang routine niya na ang pag-zikir sa kanyang buhay, gabi man o gabi at araw, aw aqiba salatin aw ghairi dhalik fafatahu. Halimbawa ang isang tao ay palagi siyang nagdidikir sa kanyang mga oras, lalong-lalo na sa pagkatapos ng sala. Kapag na ano yon, nakaligtaan niya, ibig sabihin hindi siya nakapagdikir sa mga oras na yon, ay pwede niyang ihabol kaagad. Hahabulin niya agad kapag yun ang kanyang naging ugali o weird. Wa an ya'ti bihi idha amkanahu wa la yuhmilahu. Dapat gawin niya at huwag niyang sayangin yun. Huwag niyang sayangin yun para maging at hindi niya minamaliit ang paggawa dito sa pagdidikir. Wallahu ta'ala a'lam. So yun ang mga adab. Yun ang mga adab ng zikir, naway maging ano yon, aral at maging guide natin sa ating pag-zikir. So ngayon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, nung nakaraan kapag na alala nyo, may mga dua tayong nabanggit. أيوة الذي يقال في صباح كل يوم ومسائه. So ito yung dua. So pagkakatanda ko, ito yung huling nakuha natin na dua. Ang pinaka mainam na protection natin mula sa mga bala, mula sa mga ibtila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yung dua, anong sabi niya? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ito yung isa sa mga dua na sasambitin sa bawat umaga at hapon ng bawat araw.
Okay? Itong dua. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim ng 3 beses. 3 beses. Lam yusibhu faj'atu bala'in. So kapag nasambit ito ng isang tao, okay, nabanggit niya ito sa kanyang dua o sa kanyang zikir. Okay? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya matatamaan ng anumang klase ng bala dito sa mundo. Subhanallah. Kung alam lang natin at isinapuso natin itong dua na ito, ay malaking ano to sa atin. Malaking safety measure para sa isang Muslim, lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi lang sa panahon ng paglaganap ng mga virus, itong dua na ito, kundi sa bawat araw. Mas lalo na sa oras ng pangangailangan. Okay? Mas lalo na sa oras ng pangangailangan ng isang Muslim na dapat niyang palagiin ang pagsambit ng dua na ito. Okay? Pero, actually, itong dua, gawin ng isang Muslim bilang wird, bilang routine ng isang Muslim. Ito nga, bawat araw, bawat umaga, ay sasambitin niya ito. Okay? Sasambitin niya. So, yun. So, yun ang una. Pangalawang dua. Ito yung mga mainam na dua sa panahon natin ngayon. Okay? Pero tulad ng sabi ko, itong mga dua ito ay hindi lang para sa oras ng sakuna, oras ng bala. Wala pang bala, wala pang sakuna, ay dapat ang Muslim ay nakahanda na siya. Dapat protektado niya ang kanyang sarili, protektado na ang kanyang mga pamilya, protektado na ang kanyang mga kapwa. Okay? So ano ang pangalawang dua? Ito, pangalawang dua. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Napakaiksi lang dua. Okay? Pero hindi ka nagagastos. Hindi ka nabibili ng mga hand sanitizers. Hindi ka na bibili ng mga disinfectants. Bibili ng N95 na mask. Hindi na. Ang kailangan lang dito yung ikhlas mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kailangan lang dito sa mga dua, yung tiwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, itong mga dua, kailangan ang paniniwala mo sa Allah, ang tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang tiwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, dahil kapag itong dua na ito, kahit sasambitin ng isang tao na wala namang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ilang libong beses pa babanggitin niya itong dua, ay hindi rin pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil kailangan ang paniniwala, ang tunay na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, tauhid, iman. Pangalawa, dapat may tiwala ka. Ibig sabihin, tiwala ka sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong isang maliit na nilalang lamang ay kayang-kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala lunasan. Okay? Kayang-kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat ang mu'min, dapat may buong tiwala siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kayang-kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala lunasan ang isang tao. Okay? Tayyib. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ya rajul, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibig sabihin, a'udhu billah, a'udhu bi kalimatillah, ibig sabihin, ako ay nagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kinakailangan mo sa oras na ito ang kanlungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, sa pamamagitan ng kanyang mga ganap na salita. Okay, min syarri ma khalaq, mula sa lahat ng mga masasama na nilalang. Okay? Lahat ng nilalang, min syarri ma khalaq.
lahat ng uri ng nilalang ay nagpapakupkop tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kasamaan ng ano? Kasamaan ni Shaitan, kasamaan ng tao, kasamaan ng mga ibang nilalang, katulad ng hinaharap natin ngayon, yung virus. Okay, kinakatakutan halos ng karamihan na minsan ay sumusobra ba ang kanilang pagkatakot sa virus sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang virus ay isang nilikha, maliit na nilikha. Hindi mo nga makikita kapag walang microscope. Okay? Isang napakaliit na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi dapat ito katakutan ng labis ng isang mu'min. Bagkus, ang sakuna katulad nito, ang isang Muslim ay i-entrust niya ang kanyang tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tanggapin niya at salubungin niya sa pamamagitan ng pagsabar, ng pagtitimpi. Okay? Hindi sa pamamagitan ng labis na pagkatakot, labis na pagpapanik. Okay? Hindi. Bagkus ito ay sasalubungin natin ng pagsabar at husnudhan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng husnudhan, yung pagkakaroon ng magandang o mabuting hinala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamainam na dapat gawin ng isang Muslim kung paano pakitunguhan ang katulad ng bagay o pangyayari na naganap na yun. Naway siya Allah subhanahu wa ta'ala ay protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula dito. Okay, yun ang pangalawang dua. Ang sumunod na dua. Sumunod na dua, insyaAllah ay wag natin to kalimutan. Madaling i-memorize. Ilang kalimat lang. Ilang kalima lang. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Wa fil masai faqat 3 marrat. Ibig sabihin itong dua na ito, sabi ng may akda ng kitab, sa umaga isang beses, kapag sa hapon naman daw ay 3 beses. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ako ay nagpapagupkop mula sa kalimat ng Allah, mga salita, naganap na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kasamaan ng mga nilalang. Ng mga nilalang, ibig sabihin lahat ng uri ng nilalang, kung ano yung mga kasamaan na maaaring maidudulot nito, ay poprotektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Amin ya Rab. Taib. Yun ang pangalawa. MashaAllah, may dalawang dua na tayo. Taib. Pangatlo. Ito, madali din. Kasi alam ko, ang hilig natin yung madali lang. Yung maiksi lang. So ito, binigyan tayo tips ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tayo. Ano ang dua? A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Napakaiksi at madaling i-memorize. Kasi parang ano na to, parang noon na siya. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Ako ay nagpapagupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ganap na nakakarinig at nakakaalam sa lahat mula sa shaitan ar-rajim, mula sa kasamaan ng shaitan. Okay, ilang beses? 3 beses daw. 3 beses. Tapos dudugtungan mo ito. Itong aya na ito. Kung gusto mong dugtungan, mas mainam ang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala.
huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar subhana amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. To, kung gusto nyo malaman kung anong ibig sabihin o tafsir ng aya, kayo na lang maghanap nito, kayo na lang mag-research. Inshallah, ito ay nasa Suratul Hasyr, aya mula 22 hanggang 24. Kung gusto nyo malamin kung anong ibig sabihin o tafsir o paglilinaw o pagpapaliwanag ng aya na nabanggit natin. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar subhana amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. So itong mga aya na ito ay napapaloob dito yung mga pangalan. Napapaloob dito ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad lamang ng Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, hanggang sa dito sa pinakadulo ay may mga pangalan o katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Okay? So kung gusto man dugtungan, ito, pwede din, Qul huwallahu ahad 3 times. Tapos, Qul a'udhu birabbil falaq 3 times naman. Tapos, Qul a'udhu birabbin nas 3 marrat, 3 times din. So, itong mga ito ay napakadali na sa atin at memoryado na natin ito. Ang kulang naman sa atin ang application. Okay? Ang kulang na lang sa atin ang pagsabuhay at pagsagawa sa Kanya. Okay? Yun na lang kulang. Meron na tayo, pero hindi pa natin na-apply. Hindi pa natin na-implement. Okay? So marami. Kung isa-isahin natin ay napakarami pa. Ito, katulad nito, inshallah kung gusto nyo pang karagdagan, ay pwede kayong maghanap o kung meron kang Hisnul Muslim. Ang Hisnul Muslim hindi pwede. Sabi pa ng modern natin, ang term niya ay hindi pwede, haram sa isang Muslim na wala siyang kahit isang kitab na Fortress of Muslim. Hisnul Muslim. Dapat meron ito. So ngayon siguro ngayon, ang bestseller ng mga books, Islamic books, ay ang Fortress of the Muslim. Siguro. Kasi itong kailangan ng mga, of course, mga mu'minin. Kasi sila ay buo ang kanilang tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung wala sa kanila, ay sure na maghahanap sila sa mga bookstores. Wala naman masama doon. Okay, marami pang mga dua, pero kaya na. Kung gusto nyo magdagdag, limitado lang ang ating oras dito sa klase natin. Di na dyan. Di na dyan. Sakit ko dyan. Kalusog po. Inshallah. So, hanggang dito na lang, inshallah subhanahu wa ta'ala. Dudugtungan natin sa susunod na pagtatagpo natin dito sa ating klase. Inshallah, salam dua sa inyong lahat. Inshallah ay manatili tayo sa ating programa. At hilingin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa aking sarili at sa inyong lahat, naway iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga kasamaan. Inuulit ko ang dua at ilayo tayo mula sa mga kapahamakan ng mga nilalang. Wa aqulu qawli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah
mudir natin ay upo dito. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Allah yashfi. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin. Jazakallahu khairan sa buting Ustaz. Katotohanan ay meron siyang kunting nararamdaman kanina pa, kahapon pa, hindi ko alam. Kasi sa panahon ng pagbabago ng klima mula sa malamig lipat sa mainit, normal talaga ngayon may mararamdaman, sabi ng mga doktor. Nagkataon ang panahon naman ngayon ay magbabago, kaya normal ngayon ang may maririnig tayong umuubo. Huwag tayong magpanik o kaya mayroong mag-a-atching. Talagang normal ngayon, nagkataon lang. Sabi ng mga doktor, halos lahat siguro ng tao ngayon, kaya kailangan ng vitamin C. Kaya ang butihing Ustaz, kahit may naramdaman siya, ay nagbigay pa rin siya sa atin ng aralin. Jazahullahu khairan anil Islam wal Muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya fid dunya wal akhirah. At may nag-comment kanina habang nagre-lecture na umuulan daw. Mga mahal kong kapatid sa Islam, ang unang patak ng ulan ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Allah Subhanahu wa ta'ala na samantalain natin ang unang patak ng ulan ay mustajab ang dua ng isang Muslim. Kaya kapag ma-experience nyo, naramdaman nyo ang unang patak ng ulan, dali-dali kayong magdua. Huwag yung salitang, uy, umuulan. Hindi yun dua. Kaya, ay, umuulan, nasaan ang payong? Hindi. Ang mu'min, kapag naramdaman niya ang unang tulog, yung unang patak ng ulan, magdua siya ng maiksi, pero nandoon na lahat. Ano yun? Yung Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adzaban nar. Yun ay maiksi, pero nandoon na lahat. Lahat ng kabutihan dito sa mundo, nandoon na. Lahat ng kabutihan sa Yawm al-Akhirah, nandoon na. At lahat ng proteksyon mula sa impyerno, hinihingi mo na doon. Kaya hindi tayo magtataka bakit sa tawaf, yung mga mag-hajj, ang binabasa nila doon sa pagitan ng may isang anggulo doon ng Kaabatullah, ang binabasa ng mga hajj ay Rabbana atina fid dunya. Dahil ang dua na yan, ang Allah mismo ang nagturo sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinuruan tayo kung paano magdasal ng maiksi. Kaya katulad nung pagtulo ng ulan, magdasal ka. O kung hindi mo yun naisaulo, magdasal ka ng mabuti. Ano yun? Astaghfirullah. Yun. Maiksi yun, pero ikabubuti sa iyo yun. Sabi mo, humingi ako ng kapatawaran sa Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa atubu ilay. Tauba ako sa Allah. O kaya kung wala ka talagang alam, pati astaghfirullah hindi mo alam, pati bismillah hindi mo alam, pati subhanallah hindi mo alam, talagang wala kang alam, sabi ng mga ulama, tawagin mo na lang ang Allah, sabihin mo, Ya Allah,
Dahil alam na ng Allah kung ano ang pangangailangan mo. Ya Allah. Kaya bismillah. Wallahu a'la wa a'lam bisawab. At mga mahal kong kapatid sa Islam, kung nais nyo ng kabutihan, mayroon akong pinost kanina, uulitin ko lang. Kung gusto nyo ng kabutihan, i-share nyo ang online natin, yung online classroom, i-share nyo sa mga kakilala nyo. Kapag na-share nyo, mayroon kayong rewards doon sa pag-share nyo. Mag-join sila, hindi sila mag-join, mayroon kayong rewards. Bibigyan tayo ng rewards ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kabutihan. Isa sa mga kabutihan, yung isi-share mo ang kabutihan sa iyong kapwa. Kaya barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan anil Islam wal muslimin, sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikinig. Masya Allah, sana ay bigyan tayo ng Allah ng yung sakripisyo natin na 1 oras, imbis na nagpapahinga tayo, ay binigay natin yung 1 oras na pahinga natin, ibinigay natin sa pakikinig natin sa salita ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, at ibinigay natin yung dapat sana nagpapahinga tayo, dapat sana ay natutulog na tayo, pero dahil sa pagmamahal natin sa salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa pagmamahal natin sa relihiyon ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ay gising pa tayo hanggang ngayon. Kaya sino-sino ang gising pa siya sa oras ng tulog pero gising siya, at ang dahilan kaya siya gising dahil nais niyang makinig, nais niyang marinig ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, nais niyang marinig ang salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay alam ng Allah, nakikita ng Allah ang ginagawa niya. Kaya gaano kalaki ang rewards ng mga taong imbis na magpapahinga sila, ay tiniis nila alang-alang sa pakikinig sa boses ng Islam, alang-alang sa pakikinig sa mga dua na itinuro ng Quran at itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya maraming salamat sa pakikinig nyo. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Naway bigyan tayo ng Allah ng afwa wal afiyah dito sa mundo at lalong-lalo sa kabilang mundo. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sabihin nyo amin. Sallallahu wa sallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.